Breaking news mga kabayan, Amerika magpapaulan ng missile sa China pag kumilos na ang China laban sa Taiwan. Pangalawang breaking news, Israel Defense Forces may matagumpay na experiment sa Advanced Naval Strike System. Pangatlong breaking news, China may ginagawang hakbang sa Arabian Sea na lubhang delikado. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Israeli Navy na Directorate of Defense Research and Development sa Defense Ministry at Israel Aerospace Industries ay matagumpay na nagsagawa ng operational test ng Gabriel 5 C2C missile ayon sa ulat ng militar noong Huwebes. Bilang bahagi ng drill, ang missile ay inilunsad sa isang target vessel na nagsisimulate bilang isang enemy warship. Matagumpay na nakumpleto ang mga detection, tracking at engagement processes sa ilalim ng mga combat-like conditions. Tinawag ito ng mga defense officials na test sa isang key milestone ng pagpapalakas sa maritime offensive capabilities ng Israel. Ayon kay Brigadier General Yehuda Elmakias, ang successful launch ay nagbibigay sa Israeli Navy ng greater operational freedom at nagpapalakas ng maritime superiority nito. Binigyang diin din niya na ang missile system ay nag-e-enhance sa ability ng Israel na protektahan ang mga strategic assets, infrastructure at civilian security. Ang Gabriel 5 ay isa sa pinaka-advanced naval strike system ng Israeli Navy na nagbibigay daan para matarget nila ang enemy vessels ng may precision. Ayon kay Captain A, head ng Weapons Department ng Israeli Navy, ang mga missile capabilities ay inilalapat sa mga labanan na nagbibigay ng isang substantial operational advantage sa lahat ng mga arena. Dagdag pa niya, ang test daw na ito ay nagmamarka ng isang significant advancement sa mga offensive capabilities ng Israeli Navy. Ang aming mga puwersa ay nagpakita ng great professionalism at precision. Magpapatuloy kami sa pagbuo ng aming mga offensive at defensive systems upang mapanatili ang maritime superiority. Sa iba pang mga balita, ang mga Chinese fishing research vessels ay nag-scout sa Arabian Sea. Ang dalawang research vessel ay inaasahang makakakalap ng impormasyon na sa hinaharap ay susuporta sa fishing fleet ng Beijing sa pag-exploit sa rehiyon. Nararamdaman ng mga eksperto na ang development na ito ay magkakaroon din ng mga strategic implications para sa India. Ang state-backed fishing fleet ng China na sinusundan ng maritime militia nito ay dumating para i-represent ang unbridled resource exploitation, environmental damage at geopolitical maneuvering. Bagamat ito ay nag-ooperate sa ilalim ng pretense of commercial fishing, ito ay isang vital component ng mas malaking plano ng Beijing na mag-establish ng control sa mga critical marine areas tulad ng Indian Ocean. Samantala, kamakailan lang, dalawa sa fisheries science vessels ng China, ang Lanhai 101 at 201, ay namataan sa Arabian Sea na nagsasagawa ng research para sa aquaculture sector ng China habang nangangalap ng impormasyon na malamang na susuporta sa distant water fishing fleet ng Beijing na nag-ooperate sa rehiyon. Ang illegal, unreported at unregulated fishing ng China ay isang problema na nagka-cut beyond sa national boundaries and necessities ng isang coordinated international response mula nang mag-depletes ang marine resources habang minimilitarize nito ang disputed seas. Sa iba pang mga balita, ang strategy ng US Navy na naglalayong magparanas ng impyerno sa China sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan ay naiulat na nasa tamang landas. Ang US Navy Captain na si Alex Campbell ay nag-reveal ng first phase ng Replicator Initiative na naghahangad na makabuo ng isang hellscape at ito ay inaasahang mag-ooperate sa Agosto. Sa statement nito sa isang US Naval Institute conference sa California, inihayag ni Captain Campbell na ang Replicator Initiative ay magagawang ma-meet ang layunin nito
na mailagay ang multiple thousands of all-domain at writable autonomous systems to warfighters sa dadating na August ngayong taon. Ang terminong attritable ay tumutukoy sa isang design element na nag-e-exchange sa reliability at maintenance para sa inexpensive, reusable at ultimately disposable weapons. Ang parehong Hellscape at Replicator ay sinasabing closely related. Ang first phase ng Replicator project ay idinisenyo upang i-connect ang mga surface at subsurface drones maging ang loitering munitions upang makakreate ng isang Hellscape at upang mahadlangan ang Chinese invasion ng Taiwan. Samantala, ang ikalawang yugto ng programa ay magsasama ng mga system sa maritime at air domains, pati na rin ang pinagsamang software na magpo-focus sa pag-counter ng mga hostile drones. Ayon pa kay Campbell, hindi ito science and technology project. Ito ay naglalayong makarating sa production para sa mga field system bilang suporta sa US Indo-Pacific Command. Ito ay pag-acquire ng napakaraming wide and diverse set of systems at mga software. Ang pag-smash sa lahat ng ito nang magkakasama sa isang phase ay talagang maihahalin tulad sa isang commercial software tempos. Nilalayo ng US Replicator Initiative na mabilis na ma-scale at mailagay ang libu-libong attritable autonomous system sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence, robotics at commercial technology. Pinaplano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-meet kay US President Joe Biden upang talakayin ang iba't ibang issue mula sa pag-freeze ng tulong mula sa ibang bansa hanggang sa mga usaping tungkol sa mga defense matters. Kamakailan ay inutos ni Trump ang pag-freeze sa foreign aid ng US para sa iba't ibang bansa. Ilang grupo sa buong mundo ang naapektuhan, kung saan marami ang napilitang itigil ang kanilang mga project at operation. Ayon sa pahayag ni President Marcos nitong Huwebes sa isang ambush interview, makikipagpulong daw siya kay President Trump dahil marami daw silang kailangang pag-usapan sa pagitan ng US at Pilipinas, kagaya na lamang ng usapin tungkol sa tradings, defense and security at maging ang new policy sa immigration. Sinabi ni Marcos na umaasa siyang mareresolba ang mga usapin kasama si Trump, lalo na sa mga Pilipinong maaaring maapektuhan ng mga bagong patakaran sa imigrasyon. Ang new immigration policy ni Trump ay inaasahang magde-deport ng countless illegal immigrants. Ayon pa sa kanya, ito ay isang bagay na dapat nating pagsikapan at sana ay malutas. Dahil ang mga Pilipino sa Estados Unidos, lalo na ang ilan, na nakabuo na ng mahalagang parte sa kanilang mga workforce. Kaya, titingnan natin kung papaano nating maiimpluwensyahan ang policy making sa mga terms ng immigration. Sinabi ng Pangulo na marami ng mga Pilipino ang napauwi dahil sa nangyayaring sitwasyon. Nauna naman rito na sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na nasa kabuuang 24 na Pilipino ang nakatakdang i-deport, ngunit nilinaw na ito ay nakaplano na noong termino ni dating US President Joe Biden. Samantala, kinumpirma naman ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na may 80 Pinoy ang nakatakdang i-deport. Samantala, sa iba pang mga balita, sinasabing ang China ay nakafocus sa ambisyon nitong sakupin ng Taiwan, posibleng sa pamamagitan ng pagharang sa self-governing island at pagputol ng mga supplies. Kamakailan, nagsagawa ng mga drills ang militar ng China para pigilan ang militar ng US sa pagtulong sa Taiwan. Ayon sa pagsusuri ng Japan Institute for National Fundamentals, ang Chinese drill noong Disyembre ng 2024 ay naglalayon na magsanay kung paano pigilan ang mga puwersa ng US na lumapit sa paligid ng isla. Sa mga war games, nag-deploy ang China ng 18 destroyers at frigates sa silangan ng First Island Chain na umaabot mula sa Nansei Islands ng Japan hanggang sa Pilipinas. Ito ay upang i-deny ang access ng American warships. Isinagawa ang drill sa pagitan ng December 6 hanggang December 12. Ito ay upang mapigilan ang mga puwersa ng US na dumaan sa First Island Chain na matatagpuan sa west part ng Second Chain at sa kanluran ng Second Island Chain na nag-e-extend mula Guam hanggang sa Izu Islands ng Japan
ang China ay gumamit ng Anti-Access Area Denial Strategy. Ito ang pinakamalaking military exercise ng China sa halos 3 dekada. Bilang karagdagan sa pagdedemonstrate ng capacity nito na maglagay ng blockade sa Taiwan, ang China ay nag-employ ng kanilang lakas sa buong First Island Chain na nag-ooperate mula sa Japan hanggang Indonesia at nag-encompass sa South at East China Seas. Sa isang notable development, ang PLA ng Eastern, Southern at Northern Theater Commands ay nag-coordinate ng kanilang mga efforts sa unang pagkakataon kung saan sila ay nag-e-exert ng pressure sa Taiwan at sa mga kaalyado nito sa pamamagitan ng extensive combined arms exercises sa isang malawak na rehiyon. Sa iba pang mga balita, hinihimok ng China ang United States at Russia noong January 28 na bawasan pa ang kanilang mga nuclear stockpile bilang isang necessary step bago isaalang-alang ng Beijing ang pagsali sa mga potential disarmament talks na iminungkahi ni US President Donald Trump. Sa isang video message sa World Economic Forum sa Davos noong nakaraang linggo, ipinahayag ni Trump ang kanyang desire para sa denuclearization at inulit ang kanyang panawagan para sa mga trilateral discussions na kinabibilangan ng US, Russia at China. Kasunod ng talumpati ni Trump, tumugon ang Russia sa pamamagitan ng pagpapahayag ng willingness nito na ipagpatuloy ang negosasyon ng bilateral nuclear disarmament sa US sa lalong madaling panahon. Hawak ng US at Russia ang halos 90% ng world's nuclear weapons. Gayunpaman, ang mga relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay lumubha ng husto kung saan nag-lead sa Moscow na mag-withdraw mula sa last remaining arms control agreement kasama ang Washington noong 2023. Sa isang pahayag sa AFP, binigyang diin ng Foreign Ministry ng China na ang dalawang nuclear powers na may pinakamalaking nuclear arsenals ay dapat maingat na gampanan ang kanilang espesyal na responsibilidad para sa nuclear disarmament. Idinagdag pa ng ministry na dapat nilang higit na bawasan ang kanilang mga nuclear arsenals upang lumikha ng mga necessary conditions para sa iba pang mga nuclear weapon states na sumali sa proseso ng disarmament.